Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alika, pag-usapan niya natin tong issue ng road rage dyan sa NAIA. Actually, nag-viral na po ito at marami na pong nakapanood, nag-share, nagbigay ng komento nila and all the shebang. Actually, ni-request po ito sa akin ng ating kaibigan na si Poging Ken. Ken, maraming salamat sa pag-share. He was asking me kung ano daw magiging reaction ko dito. Okay? Ito po yung shinare niya sa akin, yung news ng 1PH. So, dito sa news na to, sinabi na nagkasuhan na nga daw yung dalawang kampo. But anyway, panoorin muna natin tapos tingnan na rin natin yung reaction dito ng content creator na si DJ Mon Vlogs. Yan. Tama yung ginagawa mo? Okay lang yun mo. Sorry po. Sorry po. Sige, anong gagawin nyo kung may nakita kayo nakaharang sa driveway nyo? Magagalit ba kayo ng todo tulad dito nga sa video na to? Panoorin nyo. Tangina mo, tama yung ginagawa mo? Sorry po, Okay lang yun mo. Sorry po. Tangina mo. Sorry po. Sige, tala mo. Okay lang yun mo ka. Utangin mo ka. Sorry po. Ano? Utangin mo. Utangin mo. Hindi ko alam kung bata ba yung yung siningit niya yung kamay niya tapos binigyan ng wait lang Ayan. Utangin mo ka. Sorry po. Ano? Utangin mo. Utangin mo ka. Ayan, dinirty finger niya po yung buntis. So, hindi ko alam kung bata ba yon or what. Kasi nga guys, ayon nga po sa between the age of 16 and 17, pagka meron pong discernment, no, ang kanilang criminal act, yung felonious act, pwede na rin po sila na makasuhan. Okay? Utangin mo. Hayop mo. Nag-CR lang po. Utangin mo. Kayo mga harang, kahit buntis kayo. PWD rin kami. Sorry po. Utangin mo Sige, ka. tama na Dan. Bastos ng pukin na nakababahan tayo mo. Tarantado kang pukin ng Nag-CR lang po kami. Nakakatawa, no? Pinapanood lang sila nung mga nasa parking. And by the way, even before natin basahin yung post nung nag-upload, hindi po ba binibigyan natin ng priority ang mga PWD, pregnant women, yung mga bata? Tama ba? So every time na pumupunta tayo sa iba't ibang lugar, binibigyan po ng priority ang pregnant, ang PWD, at saka yung mga bata. Bakit kaya ganon yung ginagawa nila? Bakit binibigyan ng priority etong group na to? Buntis, PWD, at saka yung mga bata. 'Di ba? Tapos, makakasalamuha mo yung mga ganitong klase rin na casual PWD daw sila. Tingnan natin yung urgency. Sino ba yung at that time, in good faith ba etong nagharang ng sasakyan sa nakaparking? Pangalawa, meron bang emergency etong mga nagwawala doon sa buntis? Tama? Pangatlo, siya lang ba ang nagpark doon na nakaparallel ng ganun? Pang-apat, kung siya hindi responsible driver, bakit naman niya iiwan yung contact details niya that just in case na sila ay dumating na at siya ay wala para lang mag-CR, bakit siya mag-iiwan ng number? 'Di ba? Para saan? Para ma-inform siya na pag nandun na sila, pwede naman siyang kontakin na. Sinabi lang din niya na magpa-park lang din siya. So, sino sa dalawa, 'di ba? Yung talagang in good faith. 'Di ba? Kasi magma-matter 'yon eventually. So, kuha itong video na to kay MK YouTube channel sa TikTok and ito yung caption niya. Nangyari po ito kanina lang sa NAIA 3 parking lot. 4 months pregnant po ako at dahil po ihing-ihi na po ako,
at walang available na parking space, nag-decide po ako na mag-park sa harap ng ibang sasakyan, pero nag-iwan po ako ng note na nakalagay na magsi-CR lang po ako at iniwan ko din po yung CP number in case na may lalabas po na sasakyan ay makontak nila ako. Naka-receive po ako ng tawag sa isang babae at nagmamadali po ako na bumalik sa sasakyan kasamang 11 years old kong anak. Pero palapit pa lang po kami ay pinagmumuran na po nila ako. Galit na galit po sila dahil nakaharang yung sasakyan ko at pinagsisipapan nila. Humingi po ako ng pasensya sa kanila pero tuloy pa din po ang pagmumura nila sa akin. Sinabi ko din na buntis po ako at need ko lang po talaga mag-CR pero pinagmumura pa nila ako at sinabihan ako na wala daw silang pakialam kung buntis ako. So tinakpan ko na lang yung mga mukha nitong mga galit na PWD daw para naman sa privacy nila. Pero pwede nyo bisitahin yung TikTok account ni creator. Again, it is MK YouTube channel dahil nagpapatulong siya na mahanap itong mga to na nag-harass sa kanya at nanira ng sasakyan niya para magawa ng aksyon. So ito yung follow-up na post niya. Sabi niya, tulungan niyo po akong mahanap ang mga taong ito. Buntis po ako at may kasama po akong menor de edad. Nag-iwan po ako ng note na may CP number ko po para matawagan ako kapag alabas na sila. Sinira nila sa sasakyan namin at hinaras po kami ng anak ko. Nasa profile niya yung full video, #RafiTulfo. And marami din sa comment section na nag-hashtag or nagtumatawag sa Okay, dito tingnan muna natin yung comment section, no? So ayon dito sa isang Priestley Jeans, yung ibang tao di natatakot sa bad karma. Okay. Kitang-kita naman na may note si ate, sana naman konting pasensya lang ang kaawa-awa yung buntis. Diyos ko, mga tao ngayon akala mo palagi nasa kamay nila ang batas. Sabi ni Elina Bell, pwede mong ireklamo nga yan. Ang lutong mura, grabe. For sure, pag natulfo yan, sasabihin nila, sorry, pasensya. The usual para sa mga gunggong. Yung mga tao ngayon, ang ikli ng pasensya, mga asal hayop, walang konsiderasyon. Sana mahanap na yan. Okay, basically, so ito, kinover na po ng one na interview rather, no? Yung taga NAIA ng 1PH Signal. Tara, pakinggan natin, guys. Yung pinaka-latest po na update, pinaano po namin sila, kinausap na maggarap nung 31 din po nitong November. And nag-usap naman sila doon sa opisina ng Airport Police. Then, ang problema po dito, gusto man naming papagayos po yung dalawang partido. Talaga po hindi sila nagkasundo at pareho silang magpapel ng kanyang mga complaint at magpapel ng charge. So yung pang pinaka-latest, yung babae pong buntis, mag-file siya magpapel sa court ng kasong sa revised penal code ng unjust vexation at saka malicious mischief plus yung sa sinasabi pang yung tinatawag pong batas na Republic Act 760 Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and discrimination. Sir Manuel, yung pong kabilang partido, para po patas, yung kabilang partido meron pang irereklamo din? Opo, magpapal rin po yung kabilang partido, yung lalaki, na under the Republic Act, yung sa kanya naman po yung 10175, ito po yung Cybercrime Prevention of 2012. So pareho po silang magpapal and counterfile ng kanya. Okay. Actually, magkakaroon ng si Attorney Libayan dito mamaya Pag-uusapan yung tungkol dun sa road rage na yan. Okay, panoorin nyo rin, definitely, no? Road rage, away sa parking lot sa NAIA, buntis versus PWD family. So, I think mamaya pa to Ayan. 9:15 p.m. Mag-aano si Attorney Libayan tungkol dyan. Ngayon, unang-una sa lahat, kayo tatanungin ko. If you are, andun sa shoe ng buntis, whether babae o lalaki ka na nanonood ngayon,
Kung lalaki ka, mas lalo ka magagalit, definitely. Tapos yung asawa mo buntis. Unborn child. Anong gagawin mo? Kasi para sa akin, kahit papano, kalmado pa yung buntis. Pero naiisip nyo ba, no? Dito muna tayo sa side ni buntis, no? Naiisip nyo ba na kung halimbawa, itong si buntis, na-compromise siya in such a way na agasan, yung Tagalog, yung sabihin natin colloquial term, agasan, magkaroon ng miscarriage, itong si third, nasa incoming pa lang yan, 4 months, so nasa loob pa lang yan ng second trimester. So, mula first at saka second trimester, no, doon sa mga nakapag-aral ng nursing, ng medicine and all, alam natin yan, na ito yung mga sabihin na lang natin delikadong semester, no, ng pagbubuntis, first at saka second, so hanggang 6 months. Bakit? Kasi, pagdating mo ng third try, viable na yung birth ng bata. Ito, pwedeng maging stillbirth. Pwedeng mamatay, pwedeng magkaroon ng miscarriage. Magiging liable ang mga taong nag-cause nun. Kung tao man ang nag-cause. No? Which is basically yung altercation na nangyari dyan sa parking lot. Kasi magiging attributed doon sa miscarriage niya yung pagtatrato sa kanya nung mga tao na naandoon. No, nung nag-cause nung sabihin natin nung stress sa kanya. Pangalawa, etong si vehicle owner, si driver na pregnant, nag-iwan siya ng note. Wherein, doon pa lang, meron ng manifestation na she was in good faith. Ihing-ihi lang siya talaga. Ano ba ang hindi mo maintindihan? Kahit sinong tao, siyempre, mariban sa mga lalaki dito sa Pilipinas, kung saan-saan umiihi. Pero pagdating sa babae, do you really expect in a public place, pupunta yung isang buntis o yung isang kahit sinong typical na babae, gigilid, uupo para lang umihi? Diba typically pumupunta tayo sa CR para lang umihi? Diba? Anong part doon ang mahirap intindihin? Okay? Yung tao, as a responsible driver, na ayaw niya na makaperwisyo ng ibang tao, she left an information. She left something na pwede tawagan ng mga, kung aalis na yung mga na ano niyang vehicles, pwede siyang tawagan. Pwede siyang lapitan. Pwede siyang tawagan, sabihin, oh, ma'am, nandito na po kami. 'Di ba? Paalis na po kami. Tama ba? Oh. Ano pa? Sa tingin nyo, ito na lang tanong ko, sa tingin nyo, bakit kaya nag-video agad yung buntis? Ano kaya ang stand nun? For her protection. Na kung ano ba na mangyari sa kanya, meron siyang pwedeng maging ebidensya. Isa akong buntis, tapos may kasama akong anak. And siguro, the way na nagsalita na sa kanya, no, yung babae, nung tinawagan siya, hindi na rin siguro maganda. Kaya for her protection, vinidyo niya. And kitang-kita rin naman dun sa video na pinakita natin na nagvi-video din sila. Tandaan nyo guys, no, one of the things din na dapat nyo i-consider, nasa public place, yung insidente. Pwede pa nga magkaso ng alarm and scandal yung babae, sa ginawa sa kanya, sa ginawa sa kanilang pamamahiya ng anak niya. Isang oras ba nawala yung babae? And knowing guys sa airport, hindi naman tayo naive. Hindi naman tayo sabihin na first timer pagdating sa airport. Alam natin yung sitwasyon diyan sa airport, lalo na kung ikaw naghahatid or nagsusundo, especially kung nagsusundo. Normally, ang mga Pilipino maagang dumarating over sa dumarating yung eroplano. 'Di ba?
Kaya ka nga magpa-park eh. Kasi may iniintay ka rin pasaherong padating. Or meron kang hinatid, iniintay mo rin na makapag-board muna before ka umalis. So obviously, may thinking din yung buntis na one, baka matagal pa before umalis yon. Diba? And I really don't think na ihinanpick kayo na dyan siya mag-park. It so happens siguro na yung lugar na yan, ang pinakamalapit sa may pinakamalapit din na CR. Diba? At saka, kung magvi-video man yung babae, yung buntis, at i-upload niya, okay, mag-video siya because for protection purposes. Ngayon, in-upload dahil hinahanap niya kung sino yung mga tao na yon. Diba? Naisip nyo na pahiya kayo. Pero hindi nyo naisip na napapahiya na kayo nung time na ginagawa nyo yung ginagawa nyo doon sa sa mag-ina. May mga audience na rin kayo. You are in a public place. Na-upload lang yan for what? Dahil may purpose yung babae, hinahanap niya kung sino kayo. Para masampahan kayo ng reklamo. Ngayon punta tayo dun sa pamilya na hinaras itong mag-ina. Ano ba yung naging tama sa ginawa nyo? Sa totoo lang sa akin, wala. Wala kayong naging tama. Anong karapatan ninyo para i-claim yung mga damages against favorable sa inyo? Honestly, wala rin. Bakit? Kasi nung nag-skandala kayo, na nagmumura kayo doon sa babae, hindi ba nasa public place din kayo? Nasa loob ba kayo ng isang pribadong bahay? O nasa isang secluded area? Even before pa ma-upload yan, nasa public place na kayo. And hindi purpose ng babae na kayo ay ipahiya. As it is, napahiya na kayo noong time na pinagsisigawan nyo at pinagmumura nyo yung mag-ina. Tama ba? Sa tingin nyo ba magpro-prosper yung reklamo nyo? Honestly, para sa akin, I don't think so. I really don't think so. Sa mga nababasa nating kwento, kaso, and all, yung pagpa-file nyo po ng kaso, hindi po yan magpro-prosper. Kasi titingnan yung intent ng babae, bakit nyo in-upload? Paano kung sabihin sa inyo, hinahanap ko lang po kung sino tong mga taong to para makapag-file po ako ng proper complaint against sa mga taong to na hinaras kami, na pinagmumura kami, na sinira yung property namin. Diba? Sabi ng mga tao, tamang pasensya. Sana. Lalong-lalo na, ang nalungkot lang ako, doon sa nanay. Kayo po ba hindi nagbuntis para maintindihan niyo yung kalagayan ng isang kapwa niyo rin na nanay? 'Di ba? Guys, very, very typical, normal na ang mga babae po, pag sila po ay nagbubuntis, no, madalas pong naiihi. Hindi dahil sila ay lagi umiinom ng tubig. Ito po dahil yung bahay bata ay malapit po sa gallbladder. Panoorin niyo po yan. Na-explain po yan. Sa kahit saan YouTube channel. I-search niyo kung bakit ba madalas naiihi ang mga buntis. Diba? Ito rin yung isang parte na nakakalungkot. Porket ba nakita nyo, mag-ina lang, yung padating at yung sumakay sa sasakyan, ganyan yung trinato. Natawa lang din naman ako dun sa mga nanonood lang. Sana man lang inawat nyo na. No? And again, hindi lang naman mag-isa, hindi lang naman siya lang ang nakapark ng ganun. Ang dami rin sa unahan niyo, inalisan niyang pwesto, yung nauuna sa kanya, ganun din ang pagkakapark.
Sana kung gusto nyo kayo, mga PWD, kung gusto nyo binibigyan kayo ng konsiderasyon, bigyan nyo rin ng kapwa nyo ng konsiderasyon na may priority, which is ang mga buntis. Tapos hinayaan nyo pa na sumali, kung ilang taon man yung batang yon na mag-dirty finger, tama ba yun? Diba? Pwede ako guys, pwede ko maintindihan yung side na nagmumura kung meron silang emergency. Ano bang mas emergency, guys? Yung maihi ka o yung gusto mong umalis ng parking lot? Kaya nahumusga. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin, guys, para lalo nating maintindihan. And hopefully, hindi na po sana ito maulit. So, bigyan po natin ng consideration. Yung mga, yes, both PWD, bigyan po natin sila ng mga consideration, definitely. Sa kahit saan yan, sa pagtawid, sa pagpila, at kung saan-saan. Pero titingnan din natin yung urgency between parties. Guys, sa kaso na to, sino ba ang nagkaroon ng urgency? Yung palabas ng parking o yung naihi? Na buntis? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. Enjoy your weekend. Bye po.